Hi guys! Welcome sa aking vlog. At muli ako nagbabalik sa aking vlog today. So, sa mga gusto magtanong kung bakit ginawa ko yung isang vlog ko nakaraan, yung last late vlog ba yun? Late vlog, nung July 20 pa. Kasama si Heron lang doon, tsaka si Raven. Tapos sila, kumain lang sila sa labas with, tito, tsaka yung daddy nila na si Ron. Yun, yung kapatid ni Ron yun. Magkakasama sila. So, kasi nga yung time na yun, naka-admit na ako sa hospital noon. So, ayan. Bali, may dumating na blessing sa amin ulit. Ayan, nung time na yun. Ayan, at kasama ko na ngayon yung baby. Yung blessing ko. So, finally, nakababae na ako. It's a girl naman. Hindi ako nakakapag-vlog kasi dahil sobrang busy ko rin. Tapos, nai-stress ako. So, yung time na nagbubuntis ako. Ayan, kasama ko si Heron. Hi! Ayan, pasensya na kung magulo pa rin ang bahay kada magbablog ako. Kasi ang kukulit ng mga batang to. Ayan. Tapos kasama ko si Ronela. Ayan, baby namin. Ayan, naging peachy with 3 kids na kami. Ayan, tulog lang siya. And then si Raven. Ayan, si Raven, yan na po, malaki na po siya. Ayun, parang kailan lang. So, ayun. Kuha ka ng food mo doon, Heron. Kain ka muna. Ayan. Tapos ngayon, nagbumerienda kami ng bingo. Ayan, kumakain kami ng bingo. Kumakain ako ng bingo kasi kararating lang nung galing Shopee. So, umorder ako ng biscuit kasi hindi na ako makalabas. Katulad ng dati, nakakalabas kaming tatlo kasama si Raven, si Heron. Nakakapunta kami sa mini grocery dyan malapit. So, ngayon hindi ko na magawa dahil may baby na akong inaalagaan. So, ayun. So, tagal ko rin hindi nakapag-vlog kasi nga po, dahil din doon, sobrang busy din talaga ako. Tapos yun nga, medyo stress ako yung nagbuntis ako. Yun nga, may mga dahilan din na privacy na lang. Okay? So, tapos ngayon, nag-start ulit ako, nag-a-adjust pa rin, kasi 2 months na si baby. So, adjust pa rin ako na mahirap pala ng 3 ang anak. So, bahala na kung anong mangyari. Bahala na si Wonder Woman kung paano gamitin. So, ayun. So, ngayon, nanonood ako ngayon ng Netflix. Kung narinig yung background, teka lang, hinaan natin. So, nanonood ako ng Netflix today. And then, ayun, bali, ito lang ang vlog natin today. Tapos, ano pa ba? Ayun, tulog si Ronela. Tulog siya. Papakita ko na lang sa inyo guys yung mga naging picture ko. Yung time na nasa hospital kami ni baby. Yung nasa hospital lang kami. Sa picture lang, wala akong video. Di ko lang sure kung may video ako, pero tignan natin kung ano meron. Yes! Opo, si Ronela. Ayan. Magulo sila. Ang ingay nila sobra. So, yan. So, watch nyo na muna po yung mga yung mga pictures and videos, ganyan, kung mayroon ako makuhang video. Pero yung yung una ko pong na tawag dito, na ilagay sa vlog ko, yun nga po, yun nandun sila, Heron, naglalaro sa sa Kai Mall. Malapit lang din yung Kai Mall dito, sa Almasabarte, malapit. Front lang siya, Kai Mall. Bagong mall yun. So, dun sila nagpunta, naglaro sila doon. Kasama yung tito nila, kapatid ni Heron. Kapatid ni Ron, so yun. So, ang pangalan ng baby ko, na babae, pangalan niya is Ronela. Ronela naman. Raven, tapos Ronela, iba lang si Heron. Yun. So, later na lang guys, ayun ko muna itong mga batang to na ang kukulit nila. Makukulit. So, kain tayo guys ng bingo orange. So, dyan na muna kayo. Hi guys, I'm back. Yan, papakita ko sa inyo yung mga binili namin sa Shopee. Yan, bumili ako ng Nissan QB wafer. Cube wafer pala. QB. Wafer. Wafer.
Tapos, itong bingo. Dalawang pack yan, dalawang balot. Tapos, ito masarap to, yung sumo. Ayan. Tapos, yan, ito ulit. Tapos, meron din ulit kami, may natira kaming, breadstick. Sarap ito, parmesan cheese. Ay, garlic pala. Tapos, itong, ano ba itong binili ko? Teka lang. Ayan. Itong Monde Mon. Mini lang siya. Ayan. Special Monde Mamon Mini. Ayan. Bali, ano na siya, ilang pieces ba to? 6? 6 pieces. So, ayan. Lagyan ko muna sa taas. Tapos, umili ako na Graham. Ayan. Mga single crackers. Ayan. Sensya na kayo kung medyo magulo pa dito sa lalagyanan ng namin. Ng mga delata, ganun. Tapos, breadstick. Bumili ako ito, cheese. Then, itong eggnog. Ayan, eggnog. Bumili ako ng eggnog. Ayan, mga minis. Kasi ito yung mga namin, delata, mega sardines. Ayan. Ayusin ko nga muna. Ayan. Argentina corned beef. So, ayan yung mga, namin. Mga stock namin. Bumili kasi ako sa Shopee. So, later na lang guys ha. Wait lang. Ayan guys, pakita ko rin po pala sa inyo. Meron din pala kami dito sa drawer. Ayan, drawer. Ayan. Actually, lalagyan na ng to ng mga socks, mga ganun, yung mga medyas. So, ito pa pala mga binili namin. Nabawasan na yung Nissan stick wafer. Ayan. Yung, siya, stick pero flavor strawberry. Tapos, Skyflex. Ayan. Skyflex na flavor na onion and chives. And then, ito ulit. Ito yung bingo. Orange flavor. Tapos, ano pa ba? Skyflex. Masarap to. Favorite namin ni Ron to Skyflex condensada. Masarap yan. Yummy, yummy. So, ayun lang. So, ito lang yung mga nabili namin. Ayan. So, later na lang ulit. Diyan muna kayo. Ayan, I'm back guys. So, makita nyo guys, ang kalat talaga dito. Laging hindi naman nawawala pag may mga anak ka. Pero iba naman, as hindi naman makakalat yung ibang mga bata. Pero dito, pag nagsama si Heron tsaka si Raven, naku po, ang kalat lagi ng bahay. Ayan, kalat-kalat na dito. So, ayan. So, ang hirap talaga. Tapos, yan, natulog si tulog pa rin si Ronela kasama niya yung daddy niya. Natulog sila ulit. Nagising si baby Ronela dahil nag-milk, naggatas siya. So, naubos yung milk niya. Tapos yun, ginagawa. Tapos ito yung suklay niya, guys. Ayan, suklay niya. Nilikit ko mamaya sa drawer. Kasi hindi ako hindi ako pwede magpawala ng mga tissue. Kasi may time na kailangan. By time, minsan sinisinus ako, sinisipon ako. So, kailangan ko ng tissue. Tapos, para din sa anak ko, sa mga anak ko. Sa anak ko. Yan. Tapos, ano pa ba? Ito, napakita ko sa inyo itong peanut butter. Actually, binigay sa amin ni nanay. Nung namin, yung nangungupahan sa amin. Binigyan kami ng cheese, tsaka yung itong peanut butter. Salamat kay nanay. Ayan. Creamy peanut butter. Masarap siya, guys. Kaso naubos na yata yung tinapay. Paano gusto kong magtinapay? Kaso hindi ako pwede mag-peanut butter kasi po, ayun nga, ikwento ko nga pala sa inyo rin. Yung si Ronela, baby Ronela, nagpakuha na newborn screen siya, kaso hindi na-count yung G6PD. So, G6PD, yung parang may, siya sa blood niya. So, ngayon, G6PD na pinakuha namin siya ng dugo sa MCU, sa may monumento. And then, yun nga, meron nga siya, nag-positive siya sa G6PD. And then, after that, dinala namin siya sa pedya doctor talaga. Pero, pangkalahatan siya, meron siyang adult, ganun, pang matandang doctor din. So, dinala namin siya, and then sabi naman, bawal nga kay Ronela yung mga peanuts, yan, yung mga munggo, bawal sa kanya yan. Bawal din sa kanya yung mga tofu, yung mga soya, ganyan. So,
Ako naman, kasi nagpapa-breastfeed din ako ulit. Nagpapa-breastfeed talaga ako. Pero yung nga lang, mix pa rin. Nagagamit siya ng gatas na formula. Tapos, nagagatas pa rin siya sa akin. Kasi sayang eh. So, ginagawa ko, hindi ako kumakain ng may peanuts. Tsaka hindi din ako kumakain ng tofu na. Dati siguro, kumakain ako ng tofu. Pero, since na nalaman ko na pag nagbe-breastfeed yung baby, mas masama din sa kanya. So, ayun. Pero sabi naman ng doktor is, wala naman daw problema yun. Parang ano naman daw. Hindi naman ano daw, parang, kumbaga pa nagiging normal lang din. Ganun. Tapos, paarawan lang daw yung bata, painumin ng gamot, ng vitamins. So, yun. So, sa ngayon, hindi pa namin nadadala sa vaccine yung bata, sa center, health center. Kasi pag dinala mo siya sa sa talagang hospital, yung pang private, ang mahal, di ko kakayanin. So, di pa namin kakayanin si Heron, yung nakikita nyo guys. Ayan, nakahiga siya. May kama din kami dyan. At meron din kami kama sa kwarto. Double deck naman doon. So, ayun. Tapos, ganun lang ganap ko today. Tapos kahapon, birthday ko. Yun, handa ko, cake. Tapos, yung ulam na menudo, tsaka, ano ba yun, may parang may atay. Tapos, nagluto na lang si Ron ng pansit. Kanton. Kanton na may karne, may gulay, gano'n. Tapos, coke. So, yun. So, yun lang yung mga handa ko. Pero, masaya kami kahit paano, di ba? Okay na yun. Kahit di naman maraming handa, hindi maraming handa, at least, sama-sama ang pamilya. So, ayun. So, nagpapasalamat din ako sa mga nag-greet sa akin ng birthday. Maraming salamat. Especially sa family ko, kay mami, daddy, sa kapatid ko, sa mga kapatid ko kay Darby, James, ayan. Sa pamangkin ko, nakakamiss na si Zella, ayan. So, thank you so much. At sa lahat ng sa mga friends ko sa FB. Ayan, sa nagluto sa akin ng pansit si Ron, ayan. Tapos yung mga anak ko, ayan, masaya na ako kasi syempre, talaga, as in, family na. Nabuo na yung family. Dati, dalawa lang kami dati ni Ron, tapos naging Heron, tapos naging Raven, naging 4 kami, tapos ngayon na may Ronela na. So, complete na kami. May babae na akong anak, may 2 na akong lalaki. So, kota na ako. Kota na ako. Tapos, ano po ba? Ayun nga, speaking of tayo babalikan natin to, babalik ako. Wait lang. Ayan, welcome back again sa akin. So, ito. So, yun nga, ano ba sabihin ko? Kwento ko naman sa inyo yung na-admit ako. Yung na-admit ako sa hospital. Actually, public hospital siya. Pero, ayun nga, ano naman sila, okay naman. And then, yung pagkain, okay naman din. Kaso, cesarean nga pa rin ako. Dahil sa 3 kong anak, ito nga, mula kay Heron, cesarean ako doon sa, private hospital. Cesarean ako. Tapos sa kay Raven, cesarean din ako. Public hospital naman din yun. Tapos, ito nga huli, public hospital na. So, kung saan ako nag-hospital na-admit dati na hospital kay Raven, dun din ako na-admit itong yung kay Ronela. So, na-CS ako cesarean. Tapos, ayun na, hindi na sa spinal injection sa akin. Parang inano siya ng, tawag na epidural, parang ganon. So, yung epidural kasi, dun yung parang kala mo yung hibla ng buhok, tinusok sa akin, para dun lang sila maglalagay ng mga anesthesia. Saksak ng anesthesia, para hindi ko maramdaman yung sakit. So, actually, kasi nga, nagpaligate na rin ako. So, with the ligation na yon. So, ayun. Actually, nagkaroon pa nga, bago ko mapag-isip na ligation, inalam muna kung may problema yung mattress ko. So, ayun. So, sabi nung yung una naming ng doktor, sabi ng OB ko, yun nga, parang may problema yata sa, papunta sa mattress ko noon. Tapos sabi naman yung doktora namin kay Heron dati, so, sabi nga, magpa-second opinion tayo. So, nagpa-second opinion kami at awa ng Diyos, wala naman naging problema. So, ang may problema, yung nagpunta ako doon ultrasound ako. Yun. Na gusto kong sabunutan. Joke lang.
Sama ng ugali, no? Ayun, so, at least, di ba? Pero wala naman akong naging problema, awa ng Diyos. Thank you, Lord. So, ayun. Bali, after that, um, na-admit na ako sa hospital noong July 20. July 20 ba yun? July 20. Oo, yata. July 20. Yun, July 20 na. In-admit na ako. Actually, ang haba pa talaga ng ang dami pa mga procedure bago ka ma-admit. Mahaba pa talaga. So, inasikaso nyo nun. And then, umuulan-ulan pa nun. So, ayun. And then, wait kami. Nag-antay ako. Medyo inaantok-antok pa ako nung time na yun. So, bigit-bigit pa ng tiyan ko. Ang laki ng tiyan ko. Grabe, guys. Kung makita nyo lang. Para siyang pakwan. Ayun. Tapos, yung na-admit na ako, nandun na ako sa room, may mga kasama na ako. Yung iba, nanganak na, CS din, cesarean din, diba? Tapos, ayun. Tapos, pagdating ng gabi na, ayun na, bali, nag-start na sila, nalagyan na ako ng, tusukan na ako ng tawag dito, dextrose. Kasi nga, kinabukasan, around mga kailangan naka-ready na mga 7 a.m. 8 a.m. So dapat naka-ready na ako. So pinatatawag na rin sa akin nung si Ron. So pinatatawag na kasi nga kailangan nandoon sa tawag dito sa hospital na. Kasi kailangan nga manganganak na ako. So ganun. Pero wala akong naramdaman na something manganganak talagang hindi talaga ako nagle-labor. Although medyo masakit yung mga katawan ko, yun, nasakit. Kasi nga sobrang bigat. Tapos, yun na, yung napunta na ako sa yung, hindi ako nakatulog actually guys, kung alam nyo lang, hindi ako nakatulog dun sa kama ng room namin. Pinadbitaw, hindi ako nakatulog. I don't know kung may halo akong takot, may halong excite. Kasi nga, makikita ko na yung anak ko, yung babae kong anak, si Ronella. So, ayun, yung may halo excitement na siya. Nandun na nahalo-halo na may takot. Kasi yung takot, yung iniisip ko, baka masakit ng tusok, baka kayanin ko ba dahil sa edad ko. Kasi ilang taon na ako, di ba? So, yun, iniisip ko yun. So, sabi ko, try yun tayo. Tinext ko pa si mama, si Darby, ayan. Sabi ko, Darby, kaya ko kaya to, ganun. Pati kay Ron, nagka-chat na ako, ganyan. Yan. Pero kay, si Darby talaga. Yun, kay Darby. Nag-uusap kami ni Darby. Kaya yun, sa brother ko. Sabi ko, kinakabahan ako. Sabi ni Darby sa akin, kaya mo yan ate, kaya mo yan. Sabi gano'n sa akin. And then, yun nga, natapos na kami mag-usap, medyo inaantok-antok ako. Anong oras na ako natulog? No, alas 4. Nang madaling araw. Tapos ginising na ako ng isang nurse. Sabi niya, mag-ready na po kayo, magbihis na po kayo. Sabi sa akin ganyan. Tapos sabi ko, sige po, na-ready na yung sa dextrose. Kinuha na yung dextrose. Kasi nakakabit pa lang sa akin yung parang ba to? Basta may nakatusok pa lang sa akin noon. Hindi ko anong tawag doon. Syringe yata yun. Syringe ba yun? Basta yun. Tapos hindi ko na alam. Basta malabo na sa paningin ko. Tapos ito na. Hindi, nagpaalam na ako sa mga kasama ko doon sa room. Sabi niya, good luck ate, tawag niya sa akin ate. Kasi mga bata pa yung mga kasama ko. Sabi ko, naku, sana pag-pray niyo ako. Okay, oo. Sabi niya, opo ate, pag-pray ko po kayo. Sabi niya, ganyan. Ko maraming salamat. Sabi niya, ganyan. Mangyak-ngyak na ako kasi nga, kinakabahan ako na nahahalo excite. So, ayun. Tapos, kailangan patuloy muna natin to. Ayan. So, yun. Ang saya-saya ng natin. Kwentuhan, di ba? So, ito, kukwento ko na. Papunta na kami sa delivery room na. So, delivery room, tinanong ko, nandyan na po ba yung asawa ko po? Sabi ko, ganyan. Sabi ganun ng isang nurse. Parang nakita ko po kanina. Sabi ganyan. Sabi ganun ng nurse na babae. Tapos sabi ko, pakibigay na lang po itong cellphone ko. 2 cellphone ko yun. Itong gamit ko. 2 cellphone gamit ko. So, kinakabahan na ako, nanginginig yung kamay ko. Tapos, bago pa mapunta sa loob ng delivery room, muna ako senaryo. Yung nahihiya na ako sa OB ko, kasi nga talagang sabi ko rin sa kanya, una pa lang,
nagsusuka na ako, sukain ako, lalo na pag kinakabahan. Talagang niready na nila pati yung pang suka ko. Sabi, huwag mo isusuka yan. Sabi, paano pa nagagalit pa yung isang babaeng nurse? Nurse lang siya. Tapos sinasinaway siya ng OB. Na wag ganun. Kasi nga, alaga ako ni Doktora nun. Yan, si Doktora Bumanlag. Thank you so much po. Ayan, tapos, tapos, edi, na, pagdating, okay ka na ba? Sabi sa akin, Doktora. Ko, tignan po natin. Papasok na sa delivery room, nakita ko yung mga panghiwa, ganun. Ang lamig na sa loob. Naku, nasusuka pa rin ako. Tapos meron dong nurse sa likod ko. Saka anesthesiarist. Meron dong bata na babae na nurse. Mabait siya. So sabi niya, huwag ka pong kabahan. Hawakan mo po yung kamay ko. Tapos sinawakan ko yung kamay ng babae. Ayun, sabi niya, kapit ka lang sa akin. Sabi niya, kaya mo yan. Nasusuka po ako, tigil muna tayo. Nasusuka na ako, subuka ulit ako. Sabi, sige, pabayaan nyo lang. Sabi ni Doktora. Tapos turok sila ng pang-alis ng suka. Tapos bumalik sa akin ulit yung babaeng bata na something ganun. Pero may tsura siya eh. Sabi ko ganun. Sabi ko, thank you, pasensya na. Sige, okay lang po. Tapos tinusok na yun sa likod ko. Paano nakaganyan. Nakaupo ako. Tapos, ayun, parang hindi ko siya nararamdaman yung as in nararamdaman yung sobrang sakit. Kasi nga, hawak-hawak ko ng nurse. Yung nurse na yun, hindi ko siya alam kung anong pangalan niya. Basta yun, mabait yung nurse na yun. So, kaibigan din ni Doktora. So, ayun, napasalamat ako. Tapos yung anesthesiologist, ganun din. Tapos, yung nahiga na ako, eto na. Wala na akong maramdaman kasi nga, as in wala na. As in, manhid na lahat, buong katawan ko. Ang hirap pag na. Ang nagkataon, yung sa may taas ng parang may salamin siya, parang salamin ba yun, tawag doon. Makikita mo nun habang hinihiwa-hiwa ka. Ayun. Pero di ko na tinitignan, kasi ang iniisip ko na lang, makikita ko na yung anak ko. So, ayun. So, kinakabahan ako nun, pero kailangan eh. Sabi sa akin, huwag ka pong kabahan, mami. Sabi sa akin, gano'n yung anesthesiologist, kasi nga daw, yung BP ko, tumutunog, tut, gumaganon. So, yun nga. Sige po, relax ka lang po. Sabi niya ganyan sa akin nung anesthesiologist. So, sabi ko, sige po. Tapos sabi ko, ilang medyo matagal. Ganyan. Hiniwa. Yung hiniwa na ito na, darating na yung baby. Sabi ganun ni Doktora. So, ito na, 1, 2, 3. Sabi yun na, happy birthday, baby. Sabi ganun, ganun pa, mga ganun. So, umiiyak si Ronela. So, sige, dalhin nyo na doon agad. Sabi pa ni Doktora, talagang nagmamadali si Doktora. Sabi niya, dalhin nyo na agad yung baby doon para mainitan. Sabi ganyan, hindi pwede malamigan dito. Sabi pang ganun. Bata pa yung Doktora na yun, pero, go siya, okay siya. So, dinala nila agad doon, minadali nila kasi para mapainitan daw si Ronela. So, ito na. So, mami, sabi niya, gano'n, mami, ito na, ready na tayo. Sigurado ka na mapapaligate ka na. Sabi niya, gano'n ko, opo. Medyo mahaba yung hiwa. Kasi, natin to dahil nga sa ligate. Sabi ganyan. Tapos sabi ko, sige, okay lang po. Sabi ko, gano'n, tuloy niyo na po. Sabi ko, gano'n. Tapos giniginaw, nanginginigin yung katawan ko na. Kasi nga, ang lamig nga. Tapos, pero may naawa. Pinatay yung aircon, parang narinig ako, patayin daw yung aircon, gano'n. Kasi patugtog na lang sila para mawala daw yung stress ko daw. Ang pinatugtog naman, puro Bruno Mars. So, ayun, pinatugtog na puro Bruno Mars, gano'n, dance, then ice go, gano'n, shelter, gano'n. Hindi naman makakasayaw nun, diba? Siyempre, nakahiga ako nun, mga ganyan. Kasi nararamdaman ko parang may nihiwa, something gano'n. Parang nararamdaman ko sakit, sabi yung ganyan. Ginawa ni anesthesiologist. So, dinagdagan niya ulit yung anesthesia ko. Tapos, nakatulog ako. Hindi ko alam, parang pinatulog yata nila ako. So, nakatulog ako. Parang feel ko, naghihilik pa yata ako, nakakahiya eh. So, ayun. Sabi ko, pagising ko, nagising ako. Sabi ko, pasensya na Sabi ko, Dok parang nakatulog yata po ako. Okay lang po. Sige, matulog ka lang po dyan. Sabi ko, napuyat po kasi ako. Oras ako natulog? 4 na. Sabi ko ganyan. Sige, tulog lang po kayo. Sabi, hindi pa tapos daw. So, yun na. Kinakat na yun. Kinakat-kat ka na yun. Kung kinakat nila. Kung mga dinudukot. Something ganun. Tapos, yun na. Tahian time na.
pag ano ko, nakatulog ako ng konti ulit, gising ko, patapos na yung pagtatahi. Tapos ay, okay na po. Sabi niya, okay na po. Done na. Sabi niya, congratulations. Sabi pa ng iba. Yun, tuwa sila. So, ayan na. Sabi, lilipat na po kayo ng, sabi ng ibang room. Doon na po kayo parang heal, parang ganon. Tapos, yung parang mawala yung parang anesthesia. Yung anesthesia ba yun? Parang pamamanhid, ganon. Kaso, hindi pa agad na nawawala yung pamamanhid. Ang tagal. Sabi ko, kailangan itayo ko daw yung paa ko. Igalaw-galaw ko daw. Sabi ko, ba't di ko maigalaw? Sabi ko, nakamanhid pa rin. Naiiyak na ako. Natataranta na. Pati yung mga nurse sa gulat. Sabi ko, di ko magalaw. Sabi ko, gano'n, hindi ko magagalaw. Sabi ko, kahit masakit yung tahi, kahit medyo masakit pa yung tahi ko, talagang nainis talaga ako. Tapos tinawag nila yung anesthesiologist. Sabi niya, ma'am, okay lang po. Relax lang po kayo. Sabi gano'n. Yun. Tapos yun nga. Pinarelax lang nila ako. Tapos yun, maya-maya na igagalaw ko na. Palakpakan pa yung mga nurse na nandun sa loob, magbabantay sa akin. kasi nga naigalaw ko na sa wakas, kasi ang tagal eh. Tapos, yun na, sabi, sige, pwede na po ilabas yan, ng deliver ng ano natin, ng room. Sabi ganyan, sabi nung babae, may tsura din, maputi. Mukhang bago lang din sa ospital. So, may tsura, puro may itsura mga babae dun sa public hospital, pero, diba? Tapos, hindi nilabas na ako. Sinama na rin pala yung baby. Ito na po yung baby nyo. Sinama na si Ronela. Pero hindi ko siya nakita. Kasi parang malabo yung paningin ko pa. Parang nandun yung kaba, nandun pa lahat. Tapos nakita ko na nga dun sa sa daan. Nakita ko na nga dun sa hallway. Ayan na, si Ron. Palabas na, nakita na ni Ron. Tapos kinisa ko ni Ron. Tapos yung baby, nakita niya, pinicturean niya yung baby. Tapos nakita nga, ang laki nga ng baby. So, yun na, nakalabas na kami. Tapos, isusunod na lang daw yung gamit sa akin. Sabing ganyan. So, ayun, sabi ko, wag mo siya nang ialuga. Sabi yung ganun doon sa, sa amin, maghahadid sa amin papuntang room. Tapos, yung nahatid na kami, balik na kami doon sa room namin. Kasi, hindi pa pala pwede. So, sa labas ng room muna kami, ni baby. So, nagpapagaling muna ako para makalakad ako. Kasi, kailangan doon, pag nakapasok ka na sa room ninyo, ng mga kasama ng mga nanay, kailangan nakakalakad ka na. Malakas ka na. Medyo malakas-lakas ka na. So, kaya mo nang maglakad, kaya mo nang umihi mag-isa, kaya mo nang buhatin si baby. Pero since hindi pa, doon ka muna sa labas ng hallway. Para ma-check ka ng mga nurse. So, ayun. So, kasi pag nandun ka sa loob ng room, sa dami ninyo, so, hindi nila alam kung sino yung may problema doon. So, ayun. So, yun na. So, pinilit ko talagang bumangon kahit medyo nahihilo ako, nadidizzy pa ako. Sabi ko, kaya ko na po. Sabi ko, ganyan. Lagi ako ganun. Kaya ko na po. Ganun ako. Tapos yun na, si Ronela, may tumulong pa nga sa akin, yung mga nakabangon na nabuntis nga, na nakapanganak na pala, na CS din. Tinulungan nila ako, yung mga tinatawag akong ate. So, ayun. So, tinulungan nila ako magawak ng gamit, ganun. Tapos, hawak-hawak ko si Ronela. Sabi, ate, gusto mo ako na magawak kay baby? Sabi ko, hindi na. Ang problema lang is, yun nga, wala akong gatas. So, ginawa, yung isang mother doon, pinadedi si Ronela. Pero ako muna sa akin muna, sa breastfeed ko muna una. Bago dun sa nanay. Tinaray ko muna. Meron pang konti lang. Pero, yun nga, nanghingi na ako ng gatas dun sa nanay. Para sure na makagatas si baby Ronela. So, ayun. So, marami pa yan. Continue na lang natin sa susunod, I think, kasi mapapahaba yung vlog ko. So, ayun. Ang ganda nga ng kwento. Pag maalala mo yun, yung kwento na yun, maalala mo naalala ko yung karanasan ko. So, ayun. So, meron siyang, parang kumbaga na doon yung challenge. 'Di ba? Nakakaba, pero nilabanan. 'Di ba? Lumaban. And then, yun nga, hanggang sa umuulan-ulan pa noon, sabi nga nila, okay naman si baby, pwede nang pauwiin. Kaso, hindi ko na pinauwi kasi nga, yung bill, hindi pa ako, kailangan ko kasi makautot, saka maka-poops yung time na yun. So, yung time na yun, ilang araw nyo, 3 araw yata yun. Nakautot na ako, tapos pinilit ko maka-poops. So, ganun ginawa ko. Pinanom nila ako ng gamot na para makapos, hindi pa rin umubra. Ginawa ko, pinadala ko kay Ron yung gatas na Anmam. So, nakapag-poops ako. So, yun, nakapoops na ako. Nakalabas na ako. Sabi, sure po ba kayo? Opo, may mga saksi pa ako doon.
So, ayun. Niresetahan lang nila ako ng gamot. Tapos, yun na. Tapos, umuulan. Papauwi na kami na kami para makaalis na kami sa hospital. Umuulan nun. Nagtumawag kami ng Grab para makauwi kami dito. So, ayun. Pahirapan pa talaga pag iaano na pagpapalabasin ng ang kapalabasin na kami kasi yung sa bill. Pero awa ng Diyos kasi meron kaming gamit na PhilHealth. Gumamit kami ng PhilHealth tsaka yung malasakit. Kaya na zero balance kami. So yun. Kasama na si baby. So nakasama ko si baby. Kaso yun nga pinababalik kami dapat. Hindi na ako nakabalik kasi nga na-busy na rin ako. Tsaka panay ulan-ulan ng time na yun. So ayun. So, ayun lang. Nakwento ko lang sa inyo, guys. Nakwento ko lang sa inyo yung about sa nangyari sa pagbubuntis ko kay Ronella. Tapos yung nanganak na ako. Ayan. Sensya na hindi ako nakapag-vlog nung buntis ako kasi nga sobrang stress din ako ng time na yun. Yung stress ako. Tapos, yun nga, may mga kinaiinsan ako. So, ayun. So, ngayon, medyo nag-a-adjust na naman ako. Panibagong adjustment na naman to. So, bahala na si Wonder Woman. Wonder Woman. So, ayun, later na lang guys kasi hindi ko alam kung magtutuloy ito. Pag hindi natuloy, sa next vlog na lang tayo. So, ayan ha. Diyan na muna kayo.